Pilipinas. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Marley Jacob. At ako naman si Ana Paduada. Narito kami ngayon upang ihatid sa inyo ang mga nagbabagang balita. Mga kababayan, sa ulo ng mga nagbabagang balita. 84 pesos na budget para sa isang pamilya sa isang araw. Kasya nga ba? Investigasyon para sa flood control patuloy na isinasagawa. Duterte, sinasabing nagkaroon na ng demensya. Ayon sa Department of Economy, Public and Development o DepEd, 84 pesos lamang ang kinakailangan ng isang tao upang magkaroon ng sapat at masustansyang pagkain sa isang pamilya na mayroong 5 kasapi. 422 pesos lamang ang kinakailangan upang mabuhay. Ayon sa kanila, ito ay nakabase na rin sa FRNI. At upang malaman ang opinyon ng mga tao hinggil sa usaping ito, naririto si Athena Gaela. Athena? Mga kababayan, narito tayo ngayon upang magtanong sa ating mga kababayan kung sapat na ba ang 84 pesos para sa kanilang pagkain. Magandang hapon po kuya, ano pong pangalan ninyo? Ano po kayang masasabi nyo sa sinasabi po na ang 84 pesos daw po ay sapat na para sa isang araw na pagkain ng isang tao? Salamat po kuya. Magtanong pa tayo ng isa pa. Hello po kuya, pangalan po at saka kung ano po ang ginagawa sa buhay. Ako po si JJ, estudyante po ako. Ayan, tamang-tama. Ikaw, sa tingin mo ba, bilang isang mag-aaral, sapat na ba ang 84 pesos para sa pagkain mo sa isang araw? Ay nako, hindi po, lalo na kapag pagod at maraming sawahin. Kailangan po talaga yung maraming kain. Pero kung 84 pesos lang po ay hindi po kakayanin. Saka sobrang mahal na po ng mga bilihin. Maraming salamat po. So, ayun na nga Marley. Mga sariling kababayan na nga natin mismo ang nagsasabi na hindi sapat ang 84 pesos na pagkain para sa isang araw. At Athena Gaela nag-uulat. Maraming salamat, Athena. Kaugnay ng di umano anomalya sa flood control projects, patuloy na isinasagawa ang investigasyon tungkol dito. Kasalukuyang ginaganap ang sesyon ng Senado ngayong araw. Salamat, Ana. Ngayon nga ay tuloy-tuloy lamang ang pagdinig ng mga senador sa usapin ng flood control. At ngayon, makakasama natin ng isa sa mga congressman. Good afternoon po, Congressman Raven. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Salamat rin sa iyo, Irish. Sa panahon pong ito ay maingay ang iyong pangalan sapagkat sinasabi na kayo ay sangkot din sa mga anomalya ng flood control project. Ano ang masasabi ninyo rito, Congressman? Alam naman na sa panahon ngayon na talamak ang fake news. Ako isang public servant na ang intention ay makatulong sa ating mga kababayan. Kaya't hindi makatotohanan lahat ng paratang sa akin. At sa huli, lalabas rin ang mga katotohanan at masasakdal din ang lahat ng misala. Maraming salamat po, Congressman Raven. Ngayon, makakasama naman natin ang mga mag-aaral na nakasubaybay sa pandinig na ito. Magandang hapon sa inyo. Ano ang inyong pangalan at taga saan kayo? Ako po si Mark. Ako naman po si Jiran. Nagmula po kami sa lalawigan ng Laguna. Ano ang masasabi ninyo sa kaganapan ngayon dito sa Senado at sa ating bansa? Ang sasabi ko lang po sa pamagitan ng hearing na ito ay mapanagot ang lahat ng may kasalanan. Manawagan po namin na ibalik sa mamamayan ang bilyon-bilyong pera na nila. Maraming salamat sa inyo. Balik sa iyo, Ana. Mga kababayan, iyan ang mga nagbabagang balita ngayong araw. Kami ang inyong kaagapay Sa mga balitang walang kinikilingan. Magandang hapon, mga kababayan. Rain, alam mo, kahit anong dami ng problema,
Sigurado ako, may darating pa ring tropa para makipagkwentuhan dito. Lalo na pag may Ginebra. Yung range, pa isa nga ng Ginebra sa Gil. Yung classic, malamig na malamig. Ayun, para sa tropong walang hapon, puro laban. Kahit anong pinagdaanan natin ngayong taon, Basta magkakasama tayo, kaya natin to. Para sa mga tropang hindi sumusuko. Kaya para sa panibagong simula. Cheers!